Mula sa Binyan, Laguna, dinayo namin ang isa pang subdivision sa Muntinlupa. Sa unang tingin, parang malinis at wala ni isang biyak ang mga kalsada rito. Saan na tayo ngayon, sir? Nandito tayo ngayon sa kakalampas lang natin dun sa Saint Cecilia tayo. Okay, so ginagawa natin, sinusundan natin yung mga Saan dumaan yung... Oo, kung saan yung fault dun sa mapa ng T-Vox. Parang yung ginawa natin kanina. Sa kalye, hindi ganun kahalata. Oo, dito hindi ganun kahalata. Siguro mamaya maganda na bumaba tayo para inspeksyonin na mas mabuti yung mga bahay. Magtitingnan natin ito. Sa pagbaba namin ng sasakyan, may napansin ng UP NIGS team na kakaiba sa kalsada. Wala tayong nakitang crack sa kalye agad, ano? Oo, nahirapan tayo. Parang parang mali yata yung mapa nung una nating titignan. Pero biglang nakita natin itong bahagi ng kalsada. Anong significance nito? Diretso dapat yan. Tapos dito biglang bababa, nag-crack na nga ito. Itong tindahan na to kasi semento lang yun. Oo. Sa di kalayuan, isang tindahan ang nakatirik at ang may-ari mismo nito na si Aling Juliet ang kumumpirma na bitak-bitak ang kalye noon. Nalatagan na lang daw ng asfalto ito kamakailan lang. Yung mga bahay, pasok pa rin yung... Sa sahig mismo ng bahay ni Aling Juliet, nakita ni Professor Emoy ang ebidensya ng paggalaw ng lupa. 1990 pa raw nagsimulang naglabasan ang mga crack sa kanilang bahay. Sa loob mo, walang crack? Meron no yung kuwan. Patawi, dito sa lugar na yun meron. Sige po. Oh. Kumiwalay. Bumaba nga ito. Itong bahay na to, meron bang... Ito, tingnan nyo dito. Sige. Ayan, pasok kayo. Ayan na, may sign na yun. Tapos dito sa loob, inano ko lang minasilya ko Ito, yan Ayan. Ayan, ayan. Tapos ito, ayan. Minasilya ko lang pero malaki yung ano niyan Matibay na itong pagkakagawa Kasi nitong nga, bahay second floor nito. tong pundasyon nito, hindi ko na lang tinaas. Ito na yung flooring niya lang. Wow. Mula sa labas, halatang nalukot na ang pundasyon ng bahay na ito. Animoy umalon at hindi nakatindig ng maayos ang bahay. Mas malalaki ang bitak sa sahig at halatang mabuhay na ang bahay. Walang tao ng aming sadyain ang bahay. Pero kung mayroong binalasan ng husto mula sa pag-alo ng fault, ito ay ang bahay ni Lola. Hindi mo na halos mawari kung kakaibang estilo o sinadya ang pagkakapaling at tabingin ng mga balustre. Halos humiwalay din ang sahig sa pag-angat nito. Naging depression nito, saka ito, mga mahigit 3 inches. Tansya ko 3 inches. Pero grabe sinimento pa nila para matakpan pero umagalaw pa rin. Hindi raw maiwan ni Lola ang bahay dahil may sentimental value sa kanya ito. Hindi lang mga subdivision ang ginagapangan ng fault. Maging ang mga commercial establishment sa sentro mismo ng Metro Manila, may mga namataan ang UP NIGS. Itong crack na to, nasa mapa to, di ba? Sa mapa. Ito ay hindi, wala dun sa mapa. Pero yung mga fault kasi, nagsumasanga-sanga yan. So isa sa mga sangay. Isa sa mga sanga to ng Marikina Fault. Hanggang saan itong crack na ito? Ang sabi Ayun, ng hanggang ibang doon, mga nag-aaral, tatago siya ng loteng yan, at pati doon sa mga katabing mga building at kalye. Anong implikasyon nito? Dahil nasa gitna tayo ng, napapaligiran tayo ng mga high-rise. So, Kung gumalaw man yung Marikina Fault at gumalaw tong sangang ito ng Marikina Fault, ay makokompromiso yung matataas na gusali. Matataas na gusali. Hindi man nagkatotoo ang tinaguriang The Big One na sinasabing tatama sa Pilipinas nung nakaraang taon, nakatuon pa rin ang pansin ng mga eksperto sa Philippine Fault Line. Mula Enero taong kasalukuyan, halos 20 malalakas na lindol ang naitala sa buong mundo. Alam natin na itong Philippine Fault ay maaari din gumalaw ulit at magdulot ng isang matinding pagyanig. Hindi lang yan ang
earthquake source sa Pilipinas, no? Marami. Meron tayong Manila Trench, meron tayong Philippine Trench. Katulad yan nung trench na gumalaw kahapon sa Japan. Kung susuriin ang geography ng Pilipinas, nasa ibabaw tayo ng major fault line. Bukod pa sa napapalibutan tayo ng tubig sa bawat sulok, kambal na trahedya pag nagkataon. Ngayon, kung may connection, kung gagalaw ba yung mga fault line dito dahil gumalaw yung sa Japan, hindi pa rin natin masasabi. Ang alam lang natin na kailangan talaga natin maganda. No? Kung titignan mo din mula sa pananaw ng mga geologist, ang Japan at Pilipinas, halos pareho ng setting. No? Pareho tayong napapagitnaan ng mga ng trenches, madalas yung lindol. Ito po ay isang sistema ng PHIVOLCS na nilolocate, minomonitor po natin ang lindol buong mundo. Lalo naman daw pinaiigting ng pamahalaan ang ginagawa nilang paghahanda. So, gaano ka-relevant yung information noon dito sa recent na nangyari sa Na very relevant, hindi lang sa Japan, yung Christchurch earthquake ng February 22, it will just show you na importante na dapat pinapaghandaan yung tamang senaryo. Anong ibig sabihin? Kung naghahanda tayo sa baha, saan ka maghahanda? Sa isang dangkal na baha o yung worst case? Siyempre, yung worst case. Pagdating sa lindol, maghahanda ka ba sa magnitude 6 na walang masyadong madadamage? Lulukuhan lang natin ang ating sarili. Kasi wala namang masyadong damage yan. Ang dapat pagandaan yung most likely na malakas na marami ang maapektuhan. At that is a magnitude 7.2 earthquake. Yun po yung tamang paghanda. Gumawa ng mga tamang senaryo na posibleng mangyari sa isang bayan. Iba-ibang bayan sa Pilipinas, iba-ibang senaryo. Kasi iba-ibang distansya sa fault, iba-ibang distansya sa earthquake generator, iba-ibang magnitude ang pwedeng mangyari manggaling doon sa mga faults na yun. So, kanya-kanya, no? Parang location specific. Kaya ang isang ginagawa ng PHIVOLCS DOST, magkaroon ng mga hazard maps para maipakita ano yung mga potential na senaryo sa isang bayan. Bago pa man tumama ang magnitude 9 sa Japan, ipinaramdam na sa akin noon ang pagyanig ng ganong klaseng lindol. Para maranasan ang tindi ng pagyanig ng isang magnitude 7 o 8, sasabak ako sa earthquake simulator ng PHIVOLCS. Ito nakaset sa 0, then hanggang iminumove mo to, turn mo to the right, unti-unting lumalakas yung shaking ng simulator. At pag lumalakas na yung shaking, anong kailangan gawin pag nasa loob ka? So, ang ginagawa ng mga Loob. nakasakay dyan, practice yung duck cover and hold. Paano ho yan? So, ganito yun. O kaya, hawa ka doon sa baba. Sa ground para? Hindi ka matumba kung wala kang sinasandalan. Bagamat alam kong hindi totoong lindol ang aking mararanasan, pagkasampa ko sa simulator, nakaramdam ako ng kaba. Andito ako ngayon sa earthquake simulator ng PHIVOLCS. Then papalakas na ng papalakas yung paggalaw ng lupa. Sinisimulate niya yung ground movement. Gusto naming malaman kung ano yung pakiramdam nung nasa loob ng isang bahay o kwarto na intensity 8. So, eto yun. Masyadong malakas. At ito dapat ang tamang posisyon kapag intensity 8 na. Nakakatakot din eh. Yep. In Sumner, just outside Christchurch. So it's just huge. It is huge. You know, the buildings are buildings, so it's really important for the people. The emergency services are, of course, at this stage. Ayon sa PHIVOLCS, ang bayolenteng paggalaw na naranasan ko sa loob ng simulator ay sisiw lang kumpara sa aktwal na lindol kung saan nagbabagsakan ng mga gamit sa loob ng bahay at pagkakaroon ng bitak sa dingding at kalye. And when you think of that damage coming down, people will have perished. A large part of the city has been struck, engulfed by this tsunami, obviously engulfing farms, homes, alongside the river.